Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malay ko rin. Sinayang na naman ng CIDG, NBI ang pondo ng taong bayan. Ang pera ng taong bayan sa mga operation na wala namang kasiguraduhan. Sayang lang yung intelligence fund kung bakit pinasok pa nila yung mga bahay, kumuha pa sila ng pagsisearch sa ilang mga bahay na malinaw naman na hindi magtatago o mag-i-stay. Senator Bato rito, Angeles, Pampanga. Di ba may mga balita pa nga na lumipad na daw si Senator Bato papuntang Mindanao. So dapat doon sila nakapokus. Pero paano nila naisip na pati dito sa Angeles, Pampanga, magtatago si Senator Bato? Bobo ba? Gago ba si Senator Bato na dito siya magtatago? Ito panoorin yung ginawa nila. Yan. Dami nila ha. Dami po mga kababayan po natin. At nagulanta nga yung may-ari ng bahay. Pamilya ata ito, no, ni Senator Robin Padilla. Lahat yan, sir, sinurse nila po kanina. Si ADJ, NBI. Nang po, kung nandito po si Senador Bato, sabi ko po, walang bato talaga po dito na nakatira. Kasi hindi naman po siya taga rito. Wala naman po kaming nabalitaan na, Walang nagsabi na may sa'yo. bahay dito. Tingnan nyo mga kababayan po natin ha. Pinuntahan nila si Senator Bato sa Angeles City, Pampanga. Hindi naman po siya taga-Angeles. At the same time, mga kababayan po natin, Senator Bato de la Rosa, bobo ba, no? Na kung magtatago siya, alam niya naman na yung Luzon ay Macamarcos. Alam niya naman yung ilang lugar dito ay talagang handa po siyang isumbong kung makikita siya. At least kung doon sa Mindanao, particularly sa area ng sulit talaga ng mga Muslim, mas kumpiyansa si Senator Bato. Kung gusto niya lang magtago ha, yun yung aking personal na, kumbaga, opinion. Kung magtatago lang man si Senator Bato, bakit siya magtatago sa Luzon? Mas safe siya sa Mindanaoan. Mas safe siya sa Mindanao. So, bakit sila, ayun, sugod na lang ng sugod. Search na lang ng search. Read na lang ng read. Sa ibang mga bahay, di ba meron naman silang intelligence fund? Wala bang verification muna ng information bago sila mag-conduct ng isang search operation sa mga lugar na ito? Kaya, ang lumalabas, parang pinagtatawanan na lang sila. So, ibig sabihin, hindi credible yung mga informasyon na nakukuha nila. Ito, tingnan nyo yung reaction ni ate. Pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malay ko rin. Malay ko Taga rin. Davao yun, sir, di ba? Bakit po dito hinahanap? Di ba? So, pinagtatawanan sila tuloy. Taga Davao, bakit mo ang hanapin sa Angeles, Pampanga? Sabi ng isa, malay niya nga, di ba? Bakit sa kanilang bahay hinahanap si Bato? So, Matibag, Nartates, o sino man yung may hawak ng ganitong klaseng mga operations, yan yung mga nagmamanage sa paghanap kay Senator Bato. Galingan nyo, gamitin nyo ng maayos ang pondo ng taong bayan. Gamitin nyo ng maayos ang inyong intelligence fund. At hulihin nyo na rin yung mga malalaking drug lord, drugista, sindikato na nasa gobyerno. Huwag masyado kayong halata na kayo po ay nakapokus lang kay Bato. Huwag masyadong halata na kayo po ay kasabwat ng administrasyong ito sa pag-cover up sa usapin po ng matinding problema ng ating bansa, which is pagnanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Magnanakaw, pinagbabantayan nyo pa. Magnanakaw, pinoprotektahan nyo pa. Pero ang taong gumawa ng kanyang trabaho upang protektahan ang ordinaryong Pilipino laban sa mga drogista, magnanakaw, gumawa ng aksyon, nakiisa sa aksyon na ginawa ni President Duterte para magkaroon ng peace and order, magkaroon ng kalayaan ang mga ordinaryong Pilipino na maglakad na walang kinakatakutan na pwede palang mag-hold up, pwede palang mag-snatch, pwede palang manaksak sa kanila. Ang makagawa nito is mga adik lang naman. Hindi ito magagawa ng mga ordinaryong Pilipino. Pero ginawa ni Senator Bato, ginawa ni Tati Digong, ay protektahan ang ordinaryong Pilipino laban po sa sinasabi kong mga drogista, magnanakaw at kriminal. Pinoprotektahan kami
kaming mga ordinaryong Pilipino. Kaya matibag, at sa PNP, sa Armed Forces of the Philippines, galingan nyo yung intelligence nyo. Siguraduhin nyo para hindi masayang ang pera ng taong bayan. Kampo ng mga buaya ay nagbabawas umano ng mga ebidensya nila laban kay Vice President Sara. Tika lang mga kababayan po natin. Di ba in-impeach sila si VP Sara? Gusto nila ma-impeach si VP Sara. Sinasabi nila na sufficient and ground yung mga ebidensya nila. May probable cause, may sapat na ebidensya, may sapat na basihan, at kaya nilang patunayan yung mga evidences nila laban kay Vice President Sara. O bakit ngayon nagbabawas sila? So ibig sabihin, yung mga ebidensya na sinasabi nila na ito daw ay may probable cause o kayang patunayan nila sa gagawing trial sa Senado ay walang katotohanan. Ay palpak. So ngayon, galing na mismo sa bibig ni Chihuahua na yung ilang mga ebidensya na ipresenta nila sa pagdinig sa House of Representatives ay fake. Hindi totoo. Kaya binawasan nila. Hindi niya man sabihin na fake ito, hindi nila kayang patunayan, pero sinabi niya na nagbabawas sila. Magbabawas sila ng ebidensya laban kay Vice President Sara. Kasi nga, walang katotohanan. Ngayon, lumalabas pa na pinipressure nila ang Senado. Pinipressure nila si VP Sara na dapat daw simulan ng mas maaga or on time ang impeachment trial. Tika lang, di ba tapos na po yung part nyo sa House of Representatives? Bakit pa nila pinapakialaman ang desisyon at diskarte ng Senado bilang impeachment court? Gusto nilang i-manipulate, kontrolin ang Senado. Asan na yung mga ebidensya na bakit sila magbubuha? Yung kanilang magiging desisyon dito ay respetuhin natin. Nga lang, sana ay ang magiging desisyon nila ay makakatulong para maging patas sa bayan. Sir, dati So makakatulong daw para maging patas sa bayan. Gago, ulol, tanga. Ang inyong desisyon ay hindi patas at hindi nakakatulong sa bayan. Imbes nakaperwisyo at nagpapahirap sa bayan. Kasi di ba, magkano ba yung tinanggap nilang mali-maleta? Yan ang pagpipilian mo eh. Mag-yes ka, may maleta ka. Magnono ka, wala kang maleta. Nakabantay pa si Chares. Lahat nakamonitor. At napatunayan na yan ngayon. Yung ilan po sa mga kongresista, nakaliado nila, pero hindi na bumoto sa impeachment ni VP Sara, tinanggalan ng mga komite. Tinanggalan ng budget. Pinag-iinitan at sinasabing pagkakasuhan. So kagaya nitong nangyayari ngayon sa Senado, Jinggoy, Escudero, Villanueva, Villar, ayan, may mga nakaambang na kaso laban sa kanila. At iba kinakausap, tinatakot pa. Pinagbabantaan ng kanilang mga negosyo. Marcolita, kahit yung isang pribadong tao, si Mike Defensor, ngayon ay pinag-iinitan nila. Dahil obvious kasi na ito ang magdidiin sa usapin ng korupsyon. At ito rin yung sigurado na hindi pabor sa impeachment ni Vice President Sara. Kaya ngayon maaga pa lang ay pinag-iinitan nila. Ito ang diskarte ng bangag na administrasyon at ang kanyang anak na buaya din at kaalyado sa Kongreso. O ito, tinan mo si Chihuahua. Diba? Bakit mo ngayon pag-uutusan ang Senado? Bakit sinasabi mong maging patas, maging pabor sa tao? Mga kababayan, alam natin lahat na yung pag-impeach kay VP Sara ay mali. Alam natin lahat na yung impeachment ni VP Sara ay pera-pera lang and politically motivated. Huwag nila paglulukuhin ang taong bayan na sinasabi nila dapat maging patas ang desisyon ng Senado. Kasi in the first place, sila ay hindi naging patas. Una pa lang, hindi pa man nakapag-file ng impeachment, ang gusto nila ma-impeach si Sara. So paano pa maging patas ang kanilang pagdidesisyon? Hindi pa nila nabasa yung impeachment, hindi pa nagkaroon ng impeachment complaint, gusto na nilang ma-impeach si Sara. So ano yung basihan nila para sabihin na sila ay patas? Sila nga mismo ay hindi patas. Ngayon ang Senado ay kanilang pressurein. At bakit sila magbabawas ng ebidensya laban kay Vice President Sara na impeachment kung ang ebidensya na sinasabi nila ay may probable cause, may sapat na basihan? Ibig sabihin, tanggalin ba nila yung kay Madriaga?
Dahil obvious na drama yon. Yun ay political circus na ginawa nila sa Kongreso para mapaniwala ang taong bayan. Kasi dalawa lang naman yung purpose eh. Kung hindi nila ma-impeach si Vice President Sara, at least masira nila yung kanyang credibility. At yun talaga ang kanilang target. Pero pagdating ka sa Senado, and of course, mayroon ng presentation ng evidences at kikwestiyonin yung mga witnesses nila, magkakaroon na ng screening. Mabubuking na sila. Kaya yun ngayon ang kanilang kinakatakutan. At alam naman natin na hindi sila magtatagumpay. At ang taong bayan nag-aabang, nagbabantay sa kanilang mga maling aksyon. Ang taong bayan ay galit na. Senado, non-stop po yung vigil. At time to time, may mga dumadaan. Nagdadrap pa ng mga ordinaryong Pilipino. Social media, nagpapakayag sila. Nahanda sila magsuporta para kay Bibi Sara. Mindanao, Visayas, may mag-sponsor lang ng barko. Handa silang magbiyahe pa Maynila para magpakita ng suporta kay Vice President Sara at kukontrahin ang impeachment. Visayas, Mindanao, nag-aabang lang kung may isang tao, isang sponsor na magpadala ng barko, willing sila na magsakripisyo papunta sa Manila. Kung si Subire, pinagmabayabang niya na siya sa bukid nun ay handang magpakamatay. Yung taga Visayas at Mindanao, handa rin magpakamatay para sa ating bansa at protektahan si Vice President Sara. Na siya lang ang pwedeng magpabago, magpakulong sa mga magnanakaw. Magpabago sa ating bansa at magpapakulong dito sa mga magnanakaw. At yan ang kanilang kinakatakutan. Pag-upo ni Bibi Sara, pucha, itong si Chihuahua, yung mga barangay niya na nasa kalsada, nako, sigurado maiimbestigahan niya. Si Abante, yung kanyang pagkapanalo sa pamagitan ng pumilik complaint or petition, nako, maiimbestigahan niya. Si Luistro, yung kanyang involvement sa corruption, maiimbestigahan niya. Lahat sila maiimbestigahan. Kaya ganyan sila katakot na mabasura yung impeachment ni Vice President Sara. Oy, bago pa tayo magtapos, yung mga makakaliwa, ubos yan. Maraming salamat. Magiging corned beef sila.